Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Jackie, isang OFW land-based na kasalukuyang nagtatrabaho ngayon dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Isang topic na naman ang isi-share ko sa inyo para makatulong ako at makakuha kayo ng idea. Sasagutin ko ang comment ni Kabayan Mary Grace Evangelista. Shoutout sa iyo, Kabayan. Nagtanong siya sa akin sa previous ko na video about sa paglulon ko sa PGH. Ito yung tanong niya sa akin. Hello sis, ask ko lang, yung nagloan ka sa PGH, okay lang ba na ang asawa ko sa Pilipinas ang mag-loan para sa akin? Kasi dito pa ako sa Bahrain. Ang sagot ko sa tanong mo, kabayan, hindi sigurado na ma-approve yung paglo-loan ng asawa mo sa PJH. Nung nag-loan ako sa PJH, kabayan, ako mismo ang nag-process ng loan ko, nagpasa ng mga requirements ko sa opisina ng PJH. Nung nag-apply ako sa Global Pro na agency, nagpaplano na ako na maglo-loan ako sa PGH. Kaya nung dumating yung kontrata ko, in-inform ako ng secretary ng agency na mag-report ako sa agency para permahan ko yung aking kontrata. At pumunta naman ako doon at binasa ko yung aking kontrata pagkatapos pinirmahan ko. At sinabi ko sa secretary ng agency na hihingi ako ng photocopy ng kontrata. At ayaw akong bigyan ng secretary ng agency. Kaya nakiusap ako na kung pwede, picturean ko na lang yung aking kontrata. At pinicturean ko isa-isa. Lahat talaga ng kontrata, pinicturean ko at pinaprint ko siya. Yun ang ginawa ko, kabayan. Pagkatapos, ipinasa ko siya sa PGH. Lahat talaga ng kontrata. Ayaw kasi pumayag ng PGH na 4 na kopya lang ang ipapasa mo na kontrata at ang gusto nila, yung buong kontrata talaga ang ipapasa mo sa kanila. Yun ang ginawa ko. Pumunta ako doon, nagtanong ako sa guard, at pagkatapos binigyan ako ng guard ng number. Pinaupo muna ako doon kasi marami pang mga OFW na kinakausap ng mga staff. At nung tinawag na yung number ko at kinausap na ako ng staff ng PGH, marami silang tinanong sa akin at binigyan nila ako ng form na kailangan kong fill-upan. Kasama na doon yung list of requirements. Isa-isa ko siyang pinasa kaya matagal din na-approve yung loan ko sa PGH. Hindi ko siya pinasa ng isahan lang. Tuwing pumupunta ako sa opisina, dumadaan ako sa PGH para ipasa yung mga requirements. Paisa-isa lang akong nagpasa sa PGH ng mga requirements hanggang sa makumpleto ko. At nung nakumpleto ko na, siniay na nila ako at tinawagan na nila yung co-maker ko na magpasa din ng mga requirements. So, dalawa kaming nagpasa ng mga requirements. Pero yung mga requirements ko, mas marami kaysa co-maker ko. So, ang sagot ko din sa tanong mo, kabayan, yung asawa mo, pwede mo siyang gawing co-maker or co-borrower. Pero kung siya yung magpa-process sa loan mo na ipapangalan sa'yo, wala akong idea kung pwede ba sa PGH yun. Kasi ang na-experience ko sa paglulun ko sa PGH, ako mismo ang nag-process, nagpasa sa lahat ng mga requirements. At pagkatapos kong maipasa ang lahat ng aking mga requirements, tinawagan ako, tinanong nila ako, may mga tanong sila sa akin about sa pagtatrabaho ko dito sa ibang bansa, kung magkano yung sahod ko, at pagkatapos nila akong ma-interview or ma-CI, umalis na ako, nag-flight na ako nung time na yon. So yung co-maker ko na lang din ang tinatawagan nila. Tinanong din nila, sini-I din nila. So ang co-maker ko na lang ang pinapunta nila sa opisina para makuha yung pera. Andito na kasi ako noon sa ibang bansa. Inabot din ng mga 2 buwan mahigit bago na-approve yung loan ko. Kasi flight ko na, hindi pa na-approve yung loan ko. Kaya nung nandito na ako sa ibang bansa, nag-message sa akin yung staff ng PGH na yung co-maker ko na lang ang
tatanggap sa pera. So yung co-maker ko na lang ang pumunta dun sa opisina, dun sa Pedro Hill na branch. Cash kasi ang binibigay ng PGH, hindi sila nagbibigay ng cheque sa mga OFW na naglo-loan. So ang binigay sa amin, 19,000 pesos cash binigay sa co-maker ko. So ang tanong mo dito kabayan, okay lang ba na ang asawa ko ang magpa-process ng loan para sa akin sa Pilipinas? Ang sagot ko nito, hindi pwede na ang asawa mo ang magpa-process ng loan para sa'yo. Kung baga ipapangalan lang sa'yo. Kasi dapat ikaw mismo ang maglo-loan. Kasi OFW dapat ang magpa-process ng loan at kailangan mo pang sagutan yung form na ibibigay nila, pipil upan mo pa at gagawa ka pa ng sketch kung saan ang bahay mo at ikaw mismo ang magpapasa ng mga requirements. Kailangan mo kasing pumunta mismo sa opisina ng PGH Kabayan. Dapat yun ang ginawa mo. Nung may kontrata ka na, dapat pinapapotocopy mo yung kontrata at pumunta ka mismo sa opisina ng PGH. Nag-inquire ka doon at bibigyan ka naman nila ng form, i-assist ka naman ng staff ng PGH. Kailangan mo lang magpakita sa kanila personal para makausap ka nila mismo doon sa loob ng opisina ng PGH. Yun kasi ang ginawa ko kabayan. Kahit flight ko na-approve yung loan ko, nung na-release yung loan ko, hindi na ako mismo ang kumuha sa pera or tumanggap sa pera, okay lang yun. At least, ako mismo ang nagpasa ng mga requirements, nakita nila ako mismo doon sa opisina, at nakausap nila ako mismo, na-interview nila ako or na-CI nila ako bago ako nag-flight. So, yun ang ginawa ko kabayan. Kung gusto mo sanang mag-loan sa PGH, nung nasa Pilipinas ka pa lang at may kontrata ka na, pumunta ka na sa PGH para makausap ka nila mismo. Tapos, ikaw mismo yung magpasa ng mga requirements mo dahil ikaw ang OFW. Ang PGH kasi, nagpapautang yan ng pera para sa mga OFW. So, dapat ikaw mismo yung pumunta sa opisina. So, yun lang kabayan ang sagot ko sa tanong mo. Sana nakatulong ako at nakakuha ka ng idea. Maraming salamat sa comment mo at sa suporta. Next, proceed ako sa comment ni kabayan Renzi. Hello ma'am, pwede bang magtanong? Ang una ko na sponsor, which is ang taga-agency ko dito sa Qatar. Sila po ang nagpabisa sa akin para makarating ako dito sa Qatar. Tapos, di bali bininta lang ako sa amo ko para may sponsor ako dito sa pagtatrabaho sa Qatar. 1 year and 1 month na po ako ngayon. Sabi ng amo ko, papauwiin daw niya ako sa Pilipinas. Wala ba akong babayaran, ma'am? Ang sagot ko sa tanong mo kabayan, kung ang sponsor mo ang nagsabi na papauwiin ka niya sa Pilipinas, hindi mo kailangang magbayad sa kanila. Dahil sila ang nagsabi na papauwiin ka nila sa Pilipinas. Hindi ikaw ang nag-refuse to work. Ang sponsor mo mismo ang nagsabi na papauwiin ka niya sa Pilipinas. So wala kang dapat babayaran sa kanila. Dahil sila mismo ang nagdesisyon na gusto nila na pauwiin ka sa Pilipinas. Sa ating mga OFW land-based, kung halimbawa ang sponsor ang magsabi na papauwiin tayo sa Pilipinas, sila ang gagasto sa lahat ng mga expenses natin. For example, yung plane ticket natin, sila yung bibili ng plane ticket. At hindi natin kailangang magbayad sa agency or sa sponsor natin. Nasa kontrata yon kabayan. Nakasulat sa kontrata na kung ang sponsor mo or yung amo mo ang nagsabi na papauwiin ka nila sa Pilipinas, wala tayong babayaran kasi sila yung nagdesisyon na gusto nila tayong umuwi sa Pilipinas. Pero kapag ang OFW land base ang nag-refuse to work,
at walang valid reason, kailangan niyang magbayad sa agency. Ang mga valid reason kasi na pwede irarason natin or sasabihin natin sa agency, halimbawa wala tayong sahod, mga ilang buwan na wala tayong sahod, minamaltrato tayo, inaabuso tayo, hindi tayo binibigyan ng pagkain. Yun ang mga valid reason na kailangan nating sabihin sa agency. Kung na-experience natin yun dito sa employer natin habang nagtatrabaho tayo. Yun ang sagot ko sa tanong mo, kabayan. Kung ang sponsor mo ang nagsabi na umuwi ka ng Pilipinas, siguro may ayaw sila na ginawa mo, kaya nagsabi sila na umuwi ka ng Pilipinas, wala kang dapat babayaran sa kanila at sa agency. Sila ang bibili ng plane ticket mo, sila ang gagastos sa lahat ng expenses mo. Hanggang sa makauwi ka ng Pilipinas, sila ang maghahatid sa iyo sa airport. Yun lang ang sagot ko sa tanong mo, kabayan. Wala kang babayaran sa agency at wala kang babayaran sa sponsor mo dahil sila yung nagdesisyon na pauuwiin ka ng Pilipinas. Ang sabi mo dito, ang agency ang nagpabisa sa'yo una, tapos bininta ka lang sa sponsor mo ngayon. Dito sa ibang bansa, kapag agency ang nagpabisa sa isang aplikante or sa isang OFW, pwede ka ring ibenta nila sa ibang sponsor or ibang amo. May mga nangyayari na ganyan dito sa ibang bansa, kabayan. Halimbawa, hindi ka nagustuhan ng una mong sponsor. Nakarating ka na sa bahay ng amo mo at sa loob ng mga ilang buwan, for example, 2 months na pagtatrabaho mo, hindi ka nagustuhan ng amo mo, pwede ka nilang ibenta sa ibang sponsor or sa ibang amo. May mga nangyayari na ganyan dito, kabayan. I-report lang nila yan sa agency, papaalam nila, tapos ibibinta ka nila sa ibang amo. Doon ka na din magtatrabaho sa amo mo na bago. Kumbaga kung saan ka bininta ng unang sponsor mo, doon ka na din magtatrabaho. So palipat-lipat ka, kabayan. Kumbaga lilipat ka na naman sa ibang bahay. May mga nangyayari na ganyan dito sa ibang bansa, kabayan. So pwede ka nilang ibinta kapag hindi ka nila nagustuhan. Sa mga kamag-anak nila, kaibigan nila. Yun ang mga na-experience sa iba nating mga kababayan. So kung ibininta ka ng agency sa amo mo ngayon, tapos yung amo mo ngayon ang nagsabi na papauwiin ka niya sa Pilipinas, umabot ka na ng 1 year sa amo mo, pwede ka nang umuwi sa Pilipinas pero wala kang babayaran sa sponsor mo. Dahil umabot ka na din ng 1 year mahigit sa kanila. 1 year and 1 month ang sabi mo dito sa comment mo. So wala ka nang babayaran, kabayan, sa amo mo ngayon at sa agency. Sila ang bibili ng plane ticket mo dahil sila yung nagdesisyon na papauwiin ka nila ng Pilipinas. Hindi ko lang alam kung ano yung rason nila. Siguro may nakita sila na ginawa mo na ayaw nila. So nag-decide sila na papauwiin ka nila ng Pilipinas. So yan lang, kabayan, ang sagot ko sa tanong mo. Kapag ang sponsor mo ngayon ang nagsabi na papauwiin ka ng Pilipinas, wala kang babayaran sa kanila at wala kang babayaran sa agency. Kung sisingilin ka nila na kailangan mong magbayad ng 1,000 real para sa plane ticket mo, huwag kang magbigay. Dahil sila yung nagdesisyon na papauwiin ka nila ng Pilipinas. Dapat sila yung magbigay sa'yo ng plane ticket at wala kang babayaran kahit 1 real sa kanila. Dahil sila yung nagdesisyon, sila yung may gusto na uuwi ka ng Pilipinas. Hindi ikaw ang nag-refuse to work, yung sponsor mo. Kaya wala kang babayaran sa kanila, kabayan. So yun lang ang sagot ko sa tanong mo, kabayan. Sana nakatulong ako at nakakuha ka ng idea. Maraming salamat sa comment mo at sa suporta.
Kung nagustuhan nyo ang mga ganitong topic sa mga sinishare ko sa inyo ng mga experience ko sa pag-a-apply ko bilang isang OFW land-based sa mga legal na agency, sa paglulon ko sa PGH, sa pagkuha ko ng aking financial sa OWA, at sa mga sagot ko sa tanong ng ating mga kababayan, sa mga comment nila, paki-press ang like. Mag-comment lang din kayo kung may mga tanong kayo sa mga topic na dinidiscuss ko, in-explain ko, any suggestion. Paki-comment nyo na lang kabayan at paki-share nyo na rin para makatulong ako sa iba at paki-subscribe sa aking munting tahanan. Maraming salamat sa inyong suporta at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para ma-update kayo sa mga video na i-upload ko. Thank you for watching and God bless sa ating lahat.